Praise the Lord. So mga kapatid, magkakaroon na naman tayo ng Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay week 34, day 3. Amen. So babasahin ko na yung mga Bible verses dito. 1 Corinthians 12:23 to 25. And those members of the body which we consider to be less honorable, these we clothe with more abundant honor. But our comely members have no need. But God has blended the body together, giving more abundant honor to the member that lack, that there would be no division in the body, but that the members would have the same care for one another. So ano bang nakikita niyo dyan sa verse na yan? No? So mga kapatid, ang pinakikita rito, dapat yung church ay body. No? At sapagkat body siya, lahat ng parte ng katawan niya, parang magkakapantay. Walang magsasabi na mas importante ko, o mas maganda ako, o mas outstanding ako. So walang ganon. Sapagkat ang Diyos, hinalo tayo sa loob ng katawan. Hanggang sa tayo ay walang pagkakakilanlan. Walang naiiba kapag siya ay nasa loob ng katawan. Kaya pantay-pantay siya. Yan ang ibig sabihin dito. Bagamat sa actual na situation sa church, merong mga tao na medyo mukhang mas maliit. Mas parang hindi ganun ka-importante. Pero alalahanin nyo, ang Diyos, mas binibigyan sila ng higit na karangalan. At yung mga ganyang kapatid na mukhang mas maliit, itaas natin, ipantay natin. Kaya ang eklesiya, nilalarawan din siya ng isang loaf of bread. Pag tinignan mo yung bread, lalo yung ginagamit natin sa Lord's table, yung bread na yan, sagisag yan ng church, ng katawan ni Kristo, na walang pagkakakilanlan. Pantay-pantay ang mga butil. Pag tinignan mo, walang espesyal na butil, kundi pantay siya. So yan yung eklesiya na gusto ng Panginoon. Kaya sa loob ng eklesiya, ipantay mo yung sarili mo. Huwag mong ituring na mataas ka o mababa ka. Iparehas mo siya. Kaya sa salamuhan ng eklesiya, pare-pareho lang. Walang mataas, walang mababa, walang sikat, walang dakila, kundi pare-pareho lang. Amen. So yun yung sinasabi dito sa verse. Amen. Magbabasa na ako. So sabi niya, most importantly, we must learn to minister life to others. In order to do this, we ourselves must have life. Therefore, we must learn the lessons of life. Then we will know how to minister to others. In fact, if we have life, there is no need to purposely minister life to others. Life will already be ministered to them. Amen. So maganda yung pambungad na salita dito na sinasabi, sa loob ng eklesiya, dapat tayo nagmi-ministeryo ng buhay. Kaya yan ang pinakamahalagang paglilingkod natin. Ang mamahagi ng buhay. At ito naman yung pinaka-precious na bagay na tinatanggap natin mula sa mga kapatid, mula sa eklesiya. Lalo na, halimbawa, ang isang pagpupulong. Ano ba ang sentro ng pagpupulong? Ang pagpupulong, mga kapatid, ay ang pagmiministeryo ng buhay. At sa loob ng pagpupulong, dapat bawat isa ay mayroong pagtanggap ng buhay. So, yun ang sinasabi dito. Kaya mahalaga ang buhay.
So ano ba yung ibig sabihin ng buhay na mini-ministeryo? So alam niyo ba ang ibig sabihin niyan? Sabi magministeryo ka ng buhay. Dapat meron kang buhay. No? Tumanggap ka ng buhay. Ano yung buhay? Dapat alam mo yung lesson ng buhay. Kasi sinasabi, kung puno ka ng buhay, ibig sabihin, automatic nakakapag-ministeryo ka na ng buhay. So, ano ba yung buhay? So, ang buhay ay tumutukoy sa Diyos. Ang Diyos ang buhay. Si Kristo ang buhay. Sabi ni Kristo, I am the life. Diba? So, siya ang buhay. Pero, upang maging buhay siya, unang-una, nasa atin siya. Sa atin siya. Sapagkat kung si Kristo ay nasa labas, hindi siya buhay sa atin. Kailangan nasa atin siya. Ngayon, kung siya ay nasa atin naman, dapat ipadaloy mo siya. Yun ang buhay. Ang ibig sabihin, ang buhay ay si Kristo na dinadaloy natin. Kaya, yung sinasabi, mga lessons on life, tingnan ninyo, ang lessons of life ay ang pag-aalis ng mga bara. At dahil sa mga bara, hindi mo maidaloy ang Panginoon. Kaya katulad ng kasalanan, sanlibutan, laman, pagiging natural. So lahat ng yan tinutuos para sa kapakanan ng buhay. Sapagkat kung merong bara sa loob mo, hindi siya makakadaloy. Palabas o paloob, hindi siya makadaloy. Walang circulation. So yan ay ibig sabihin ng buhay. Okay, so medyo napahaba ako dyan. We should not try to wrongly impress people that we have the way to do things, that we are smart, or that we know everything. Rather, we should simply help people to put their trust in the Lord and depend on Him for everything. To this end, we should bring with us a spirit and atmosphere of prayer to help others to come into a prayer life. We need to create an atmosphere so that whatever happens to people, they will pray, look to the Lord, and rely on Him for His presence and clear leading. So maganda itong part na to. Kasi dito sa mga lesson natin, ang sentro ay shepherding, di ba? Shepherding according to God. So mapapansin niyo dito sa MR natin ngayon, binibigyan tayo ng maraming pointers paano mag-shepherd, paano maging isang wastong pastor. So yan yung pinapakita, binibigay sa atin. Halimbawa, okay, itong part na to, sinasabi na kung ikaw ay shepherd, huwag mong iparamdam or intention na ipakita sa tao na magaling ka. Dapat huwag mong ipakita yan na gusto ko medyo yung believe sila sa akin. kung bumilib sila sa iyo, okay, wala ka na magagawa doon. Pero ikaw, wala kang ganong intensyon na maging smart ka, kaya mong gawin lahat ng bagay, parang pinapakita mo sa kanilang kagalingan mo. Dapat huwag mong gawin yan ng intentionally para maging angat ka sa kanila. Yun ang ibig sabihin nito. So wala tayong ganyang klaseng pagpapakita, at wala tayong ganyang klaseng intensyon. Ang gusto mo lang ay i-shepherd sila. Hindi ipakita na magaling ako. So wag tayo mag-arte ng ganyan. Tapos pangalawa, sinasabi rito, madala mo sila na magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Huwag nating dadalhin ang mga kapatid sa ating sarili na sa akin kayo umasa. Magtiwala kayo sa akin. So, hindi maganda yung gano'n. Yan ay makarelihiosong konsepto na kadalasan ang relihiyon kasi ay pinapatakbo ng pastor. At nilalagay niya yung mga tao na magtiwala sa kanya.
At pinakikita niya na siya yung magaling. Siya yung magaling. So, huwag natin gawin yan. Natin gawin yan. Kundi, habang nag-aalaga tayo ng mga kapatid, tinataboy natin sila sa Panginoon. Sa Panginoon tayo magtiwala. Na kung anumang mga bagay na problema na dumating sa buhay nila, ang hahanapin nila ay ang Panginoon, hindi tayo. So, yun yung magandang direksyon ng ating pagpapastol. Natuturuan natin sila na manalangin, tumingin sa Panginoon, umasa sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, mahalin ang Panginoon. So yan yung magandang paraan ng pagpapastol natin. Kaya paano mo gagawin ito? So dapat may ganyan kang pagtuturo at pagsasalita sa tao. Kung halimbawa yung inaalagaan mo, brother, dami kong problema. No? Problema ko to, problema ko yan, problema ko yung asawa ko, problema ko yung anak ko, problema ko yung katulong, pati trabaho, meron akong problema. Ano sasabihin mo? Sige, sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita kung ano ba yung mga problema niya. So, minsan di natin kailangan gawin yan. No, ang pwede lang natin sabihin, brother, ang Panginoon ang mag-aayos lahat niyan. Ano man yung problema mo, maski huwag mo na sabihin sa akin. Sabihin mo sa Panginoon. Dalhin mo siya sa panalangin. So, ibig sabihin, yung tao, hindi mo dinadala sa sarili mo, kundi tinataboy mo siya sa Panginoon. Yan ang magaling na pastol. Kung siya ay nag-iisa na, wala ka. Sabi ni brother, dapat nananalangin ako. Oh, Panginoon Jesus, dapat sa Panginoon lang ako magtiwala. Tama yun. So, ibig sabihin, lumakas yung kanyang konsepto na bumaling sa Panginoon. So, naintindihan ba natin? So, ito ay mga pointers na tinuturo sa atin. Tinuturo sa atin. Amen. Amen. A weaker one may require our patience to contact Him again and again. This kind of continual patience contact will shepherd people. This takes time, but there is nothing else we can do. The church grows through shepherding. O, hindi naman pare-pareho lahat ng tao sa church. May mga kapatid na talagang mahina. Nakakita na ako sa church talaga. May mga ganyang special case. Huwag lang hindi mangyari. Parang, sobrang na sila, nadidismaya. Maski walang kabagay-bagay. Nadidismaya. Parang tumutupi. Alam mo ba yung damong makahiya? Pag kinanti mo lang, maski makanti mo lang yan, tutupi yan. Kaya tinawag na makahiya. Merong mga ganyang kapatid. Sister, bakit hindi ka na nagmi-meeting? Brother, napansin ko sa church, hindi mga nakangiti yung tao sa akin. Ayoko nang pumunta dyan. Nakanti lang ng konti, nawawala na. Kung minsan hindi nasundo. Kasi nagpapasundo eh. Nakalimutan na sunduin na daanan. Hindi nila ako sinundo. Ayoko na. Liliit na bagay. Ganun lang na o-offend sila. So, ang dami mga ganyang pangyayari. Minsan sa kainan. Minsan naubos na yung ulam. Ubos yung ulam. Wala na natira sa akin. Kasi kwento-kwento ka pa. Pagdating mo sa lamesa, ubos na. Ayoko nang pumunta dito. Diba? Marami mga maliliit na bagay. Yung mga kapatid na sasaktan. Ito yung mga weaker ones na kailangan ng pasensya. Nakita ko yan sa church life.
So, panahon ang kanyang pagdalo. May time na andyan siya, ganado siya. May time na hindi mo na siya nakikita. May time na dadating uli siya. Wala pang isang linggo na ano na naman, nasagasaan na naman. Wala na naman. Eh, ganyan sa church life. Of course, sana huwag tayong ganyan. Yun ang sinasabi ko. Dapat huwag kang ganyan. Baguhin mo yung buhay mo. Pero, andyan pa din. Wala tayong magawa. Kaya sinasabi rito, yung mga ilang kapatid, kailangan ng pasensya at kailangan ng visitation. Kailangan amuin. Kaya sinasabi rito, patience, pagtitiis. Pagtitiis. Nakakita rin ako ng mga kapatid na matiisin. Pag nawawala yung sister na yun o brother na yun, inaano nila uli. Tapos, ang tagal, sinishare, pinapaganda yung mood. Kaso pagbalik, biglang ganun na naman. Ano ba yan? Okay, so, binabasa ko lang ito. Huwag niyo sabihin na pinaparinggan ko kayo. Amen. It is impossible for only the leading brothers in a church to take care of the shepherding. Everyone must pick up the burden to take care of others. This requires our patience. Oh. So, ibig sabihin, paano iiral yung church kung iisa na dalawa lang yan nagsya-shepherd? Paano iiral yung church? Kaya sinasabi niya, yung shepherding ang pinakamahalagang paglilingkod sapagkat tinatayo niya yung eklesiya. May nawawala, nire-recover niya, binabalik niya. May nasasaktan, nire-recover niya, binabalik niya. Hindi niya sinasabi na, kaya mo na yan, matuto siya sa buhay niya. Kung bumalik siya, di bumalik na siya. Kung mali yun. Marami mga kapatid hindi na talaga bumalik kasi walang nag-recover sa kanila. Tinamad na rin yung mga tao. Kawawa naman. Diba? So, yan yung situation ng church. Pero kung marami siyang nagsya-shepherd, lahat nagsya-shepherd, yung mga nawawala, nahahatak din, na ibabalik din. At kung nawala uli, hahatakin uli. Pabalik. Pero may isang panahon, pwedeng tumibay na yan. Hindi na siya ganyan. Amen. So, meron nga isang kapatid noon na sister Sobrang ganyan. Pag lang hindi mo makanti, nawawala. Pero, isang araw, naging kamanggagawa Hindi na siya pwedeng gumano, kamanggagawa na siya O siya na yung nag-aalaga ng kung ano siya noon. Amen. Today's reading, we must learn to trust and rely upon the ones who are under our care. This is to have proper fellowship. In one sense, we are the parents nourishing our children, but in another sense, we are all brothers and sisters. Amen. So therefore, we should show others that not only do they rely on us, but we also rely on them. This mutual reliance creates much profit. It causes others to be open to us, trust us, and have confidence in us. This is to open our veins for the blood to circulate. All the members must be open to one another. Then the circulation will do its proper work. We have seen that some of the ones who are under our care do not open to us, regardless of how much time we spend with them. This means that they have no confidence in us. We need to behave in a way to build a mutual confidence. This will cause them to open to us. This requires us to depend on them, rely on them, and show them that we need their help. Amen. So ito kasi of course, ito ay applicable do sa mga nagsha-shepherd na. Sa mga nagsha-shepherd na sa pag-shepherd, bagamat binabanggit natin, yung nagsha-shepherd ay katulad ng mother. Inu-nourish niya yung mga bagong baptized na mga kapatid. Siya ay katulad sa magulang na nag-aaruga sa mga bagong kapatid. So, merong ganong aspekto yung
pagpapastor. Pero mas maganda, sabi niya, pumasok ka dun sa isang aspekto na habang pinapastol mo sila, naka-level kayo sa sitwasyon ng brother and sister. So, hindi palagi yung para kang magulang na ikaw yung nagsishepherd. So, yung konsepto dito ay kapag ikaw ay magulang, nagsishepherd ka, kailangan ka ng mga anak mo. Kailangan ka ng mga anak mo. Pero dapat pumasok sa isang situation na kailangan mo sila. Ano ba yung puntos na kailangan natin yung mga kapatid? Yun yung kaya rin nilang magtustos ng buhay sa iyo. Ang pagtutustusan ay naging mutual. Naging pangkalahatan na. Wala na yung parents, wala na yung isang shepherd na parang magaling. Naging mutuality na sila. No? Ako nagsishepherd sa iyo. Pero brother, kailangan din kita. Kailangan mo rin magsalamuha. Para sa iyong pagsasalamuha, meron din ako mata mo. Na ang ibig sabihin nito, hindi lang ikaw ang kailangan nila. Kailangan mo din sila para pasiglahin ka, tustusan ka, panariwain ka. No? So yan yung sinasabi natin. No? Na mutual shepherding. No, nasa atmospero ng pagkakapatiran. No? Kasi, maski ako dumadalo ako sa akong meeting. Sa isang banda, may desire ako mag-supply. Pero sa kabilang banda, kailangan ko din yung supply ng mga kapatid. Gusto ko din silang marinig. At kuminsan, ito nga sinasabi ko, MR pinag-uusapan natin, may mga sharing sila na hindi ko nakita. Nagbasa ako, hindi ko nakita, pero noon nag-speak sila, wow. Na daanan nila yung mga bagay na hindi ko nakita. So, gawa yan ng Panginoon. Na kung minsan, hindi naman lahat ipapakita niya sa iyo. Yung gusto niya ipapakita niya sa iba, upang i-share sa iyo at makita mo naman. So dapat umabot tayo sa ganyang sitwasyon ng pagpapastol. Kailangan mo ako, kailangan din kita. Kailangan ko din ang daloy ng buhay mula sa iyo. At yung daloy na yan, tutulungan ako na lumago din at mapasakdal at magtamasa at magtamo ng napapanahon na supply. Ang ganda niyan, kapatid. Ang ganda niyan. Kaya, ibig sabihin nito, hindi tayo proud. Kasi minsan, dumadating yung panahon na pwedeng mangyari, parang feeling mo, hindi mo na kailangan yung iba. Ikaw lang ang kailangan nila. Mali yan. Mali yan. Ibig sabihin, pag ganyan ka, hindi ka dukha sa espiritu. Ang espiritu mo ay nakasara. Hindi tumatanggap ng mga bagong bagay mula sa mga kapatid. At lalo na kung minsan may mga kapatid tayo na seemingly ang kanilang pagsasalamuha ay napaka-simple. Mahalaga rin yan. Mahalaga rin yan. Sapagkat kung puno yan ng buhay, pagbukas ng kanyang bibig, mayroong pagdali ng buhay. Merong pagpapasigla. Nadama mo na sumpungan mo ang Diyos sa ganyang klaseng pagsasalita. So, kailangan dukha ang espiritu natin. Kailangan bukas din tayo sa mga kapatid. Kailangan meron din tayong attitude na kailangan ko itong mga kapatid na ito. Alam niyo, ako, isang buwan, hindi ako naka-meeting ng Lord's Table. Sobrang hirap ng dinaanan ko. Hindi ako makababa. So, may isang araw, nag-request ako, iakyat niyo nga yung kaprasong tinapay at alak sa akin. Na parang nauuhaw na ako. Ganun. At nadama ko sa loob ng isang buwan na yan. Ang kailangan ko ng mga salamuha ng mga kapatid
Kailangan kong marinig yung prayer nila sa Lord's table. No? Kaya, thank the Lord, nung Lord's Day nakaraan, pinilit ko ng bumaba. Kailangan ko yung katawan, kailangan ko yung mga kapatid. So yun yung feeling ko. Nakaupo ako sa gitna nila at narinig ko ang mga kapatid na tutustusan ako. Dapat ganyan. Dapat ganyan. Huwag mong ipapakita sa mga kapatid na napakagaling mo na. Kailangan niyo ako. Kung tutusin, isang buwan ako nag-meeting, yung mga kapatid, ang sigla eh. Ibig sabihin nun, nandiyan ka, wala ka. Ano sila? Masigla sila. Yun ang maganda. Okay, so masahin ko na ito. We should never give anyone under our care, the sense that we are forcing them to do anything. We must all learn the attributes of God. From the beginning, God never forced people. Rather, He gave them a free choice, not to force or coerce. Coerce people is contrary to our natural concept. In shepherding, however, we should stay away from every kind of forcing, coercing, and convincing. O ito naman. O nagsishepherd tayo. Lalo kung bago yung sinshepherd natin. O, maraming maling ginagawa. Sinasabi, pinupuntahan, ginagawi-gawi. Eh, gagawin mo. Pipilitin mo ba siya na maging katulad mo, na banal talaga? Huwag natin gawin yan. Sapagkat ang Diyos natin, ginagalang niya ang kapasyahan ng tao. Hindi siya namimilit, hindi siya namumwersa. Na hindi nga niya kinukonvince yung tao. Pakatahimik ng Diyos natin. Pero, ang Diyos natin ay stricto rin. Tahimik siya, pero namamalo. Lagi kang mali, lagi kang kung saan-saan nagpupunta, mga ginagawa mo, mamamalo din siya. Pero sa kabila nun, free will ka pa rin. So ang mga kapatid, pag inalagaan natin, huwag natin silang strictuhan ng mga salita na mga ito ang gagawin mo, dapat ito, okay, tandaan mo yan. Huwag hindi pwedeng hindi mo gawin yan. At yung ginagawa mong ganyan, ito mo na yan. At yung pananamit, brother, hindi ganyan. So, hindi natin sila dapat ganunin. Ibigay natin yung kalayaan nila. Pero iministeryo natin yung buhay sa kanila. At yung buhay, siya ang magpapalaya sa mga tao. Sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa Diyos. Hindi tayo ang magpupuwersa sa kanila. Dapat buhay ang ibigay natin. Amen. Whatever we fellowship with the dear ones must be according to our own experience. Paul told the Thessalonians, just as you know how we were to each one of you, as a father to his own children, exhorting you and consoling you and testifying. No doubt, Paul testified many things to the saints, but a great part of his testimony must have been his own experience. We need personal experiences to be able to testify to the younger one. So, paano mo isi-shepherd yung mga kapatid? Dapat mayaman ka sa karanasan. Alam niyo ba, kung ang sinishare natin ay mga salitang mismong naranasan natin sa ating pamumuhay na kasama ng Panginoon, ang bigat ng mga salitang yan. Kasi testimony yan eh. Sino bang pwede makipagtalo sa mga testimony ng mga tao? Wala, hindi ka pwede makipagtalo. Eh, yun ang naranasan niya eh. Naman sinabi niya, nung tumawag ako sa pangalan ng Panginoon, sobrang napasaya ako. Naiahon ako sa dalamhati. O, ano mo kukontrahin yan? Eh, naranasan niya yan.
Diba? Yan ay karanasan. Kuminsan, napakasimple, pero totoo. Ako, na-save ako sa testimony ng isang speaker eh. Alam niyo ba? Hindi ako na-save dahil sa galing ng speaker. Na-save ako dahil sa patotoo niya. Simpleng-simple ang sinabi niya, pero na-touch ako. Na dala ko na manampalataya rin sa Panginoon. Kaya malakas ang mga impact ng mga patotoo natin. Ilabas mo siya. May mga patotoo na pwede siyang openly na i-share. Pero may patotoo naman na hindi mo pwedeng i-share. Na kayo lang ng Panginoon ang nakakaalam. Alam niyo ba, itong nagkasakit ako, kahit sa mga hirap na dinaanan ko sa buhay ko, pinakamahirap ito. Naisip ko, pag gumaling ako rito, gagawa ako ng isang video ng testimony. Ilalagay ko yung title, Shingle at 75. At dyan, sasabihin ko lahat kung paano ko dinaanan ito. Handang-handa ako dyan. At alam niyo ba, nung panahon na may sakit ako, ang daming verses na binigay ng Panginoon sa akin. Ang dami. Pwede ko yung isulat at i-testify sana. At malalaman ninyo ang maraming bagay na dinaanan ko. Pero nung gagawin ko siya, pumunta ako sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag mong gawin yan. Kung ano man ang dinaanan mo, tayong dalawa lang ang nakakaalam niyan. Totoo yan, mga kapatid. Ganyan ang karanasan ko dito. So may mga bagay na gusto kong gawin, ayaw ni Lord. Ayaw niyang ilabas ko itong mga bagay ng detalyado kung ano-ano yung mga nangyari na yan. 1 month yan eh. Okay, so sayang. Maikukwento ko lahat sa inyo sana. Ayaw talaga ni Lord. Ayaw niya. Ayaw niya. Yung unang plinano ko yan, medyo umpisahan ko na isulat lahat ng verses na naranasan ko. Gusto pumunta uli ako sa Panginoon. No. Huwag mong gawin yan. Kaya bumalik na lang ako dito sa mga preview ko. Yan, gusto ng Panginoon gawin ko to. Amen. Okay, so matatapos na ito. In the proper sense, whatever we render to them as a help should be from our own testimony. How much we can testify in this way depends on how much we have experienced. We must have a certain amount of experience of all of the foregoing details items. The more we pick up the burden to shepherd others, the more things we will need to learn. Amen. Alam niyo ba yung book na Spiritual Man? Kasi binasa ko yan. May isang part yan. Yan ay sinulat ni Watchman Nee. Napakataas ng approach niya sa libro na yan. Na iisipin mo, hindi yan magagawa ng isang ordinaryong tao. Hindi siya may susulat. Napakalalim, mainam. Pero, meron siya sinabi dyan na may mga bagay na nakita siya pero hindi niya sinama dyan. Kasi nakita lang niya, hindi siya umabot sa karanasan. So, ibig sabihin, yung book na yan, na isulat niya mula sa kanyang sariling karanasan. Kaya sa mga spiritual na bagay, nagsasalita tayo. Isa sa malakas na impact ng ating pagsasalita ay ang ating mga patotoo sa Panginoon. Kaya kung yan ay mga bagay na bukas, pwede mo siyang i-share. Pero yun nga, may mga bagay din naman na hindi natin pwedeng sabihin. Pero ang puntos dito, hindi ka makakapagsalita ng isang bagay na hindi mo naabot. Mahihirapan ka. Sasabihin ko sa iyo, mahirapan ka. Kaya maraming mga kapatid minsan, may mga pagtuturo, sa ministeryo, pero hindi nila na-apply, nahihirapan silang ituro.
Hirapan sila ituro. Alam mo, mag-i-speak ka na, mag-shepherd tayo mga kapatid, mabuti ito, matatayo ang eklesiya mula dito. Ginagawa mo ba yan? Pag hindi, ibig sabihin, ikaw ay signboard. Yan ang sinasabi namin, signboard. Pero kung ginagawa mo yan, napaka-bold mo, napakatindi ng dating mo, no? At yung mga tao na i-expose dahil sa pagsasalita mo. Kaya, kailangan mayaman tayo sa karanasan. Pumasok tayo sa karanasan. Ang ating buhay Kristiyano, hindi buhay doktrina, kundi buhay ng pagdaranas sa isang buhay na Kristo. Siyang Espiritong nagbibigay buhay tungo sa loob natin. Buhay siya. Kaya makakapasok ka sa maraming karanasan. Amen. Amen. Lord Jesus, salamat sa iyo. Pinakita mo sa amin ang mga bagay na ito. Salamat, Panginoon. Perfect mo kami upang kami ay maging mga mabuting tagapaghain. Mabuting mga pastor na nangangalaga sa mga kapatid.